Alright mga kapatid, balitang West Philippine Sea ulit tayo. Sinasabi ng China na sila daw ay nagsagawa ng routine patrol dito sa West Philippine Sea bilang tugon sa ginawang maritime exercises ng Pilipinas, Australia at ng Canada. No, pero yan ay pinabulaanan ng Philippine Navy at sinasabing ito ay parte lamang ng propaganda at misinformation ng China para pangatwiranan mga kapatid ang kanilang illegal na presensya sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Para mas makuha natin ang buong information at makuha natin ang buong detalye, panoorin natin ang balitang ito mula rito sa UNTV News and Rescue. Ito ata yung nabalita nitong nakaraan na habang nagsasagawa ng maritime exercises o multilateral maritime exercises ang Pilipinas, Australia at Canada, may mga namataan na warship ng China sa paligid mga tol at tila ba nakasubaybay lang sila dito sa isinasagawa nating MMCA. So panoorin natin to mga tol at bigyan natin ng reaction video. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Security, security, security. This is Chinese warship 163 conducting continuous turning to port. Request all the vessel keep a safe distance from my vessel. Over. Hindi ito radio challenge kundi standard radio communication na ipinadala ng Chinese Warship 163 sa BRP Jose Rizal ng Pilipinas. Hindi siya radio challenge kasi kung maririnig mo yung sinasabi, nagre-request lang sila na dumistansya lang daw tayo dun sa kanilang mga barko. Hindi siya radio challenge na tipong ano ang inyong ginagawa rito? Ito ay bahagi ng aming teritoryo kaya dapat umalis na kayo rito. Parang gano'n ang radio challenge kasi. Dito mga tol, sinasabi ng China na keep distance daw sa kanila. Pinadala ng Chinese Warship 163 sa BRP Jose Rizal ng Pilipinas. Ang bait nila no kapag may kasama tayong mga bansa. Mga tol, kapag may kasama tayong mga bansa, halimbawa yan, katulad nito, MMCA, Multilateral Maritime Cooperative Activities, Pilipinas, Australia, Canada, mga tol. Ganun ang sinasabi nila. Keep distance lang sa barko namin, layo-layo kayo ng konti. Pero kapag Pilipinas, mga tol, mag-isang naglalayag dyan, ako po, akala mo kung sinong mga hari ng daigdig yan. Pipihit ang barko kaya nagbibigay ito ng abiso sa mga barko ng Pilipinas, Australia at Canada na kabilang sa isinagawang ikasampung Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas malapit sa Bajo de Masinloc. Malapit pa tayo sa Bajo de Masinloc mga tol. Diba? Masyado silang allergic dyan mga tol. Kapag lumalapit yung mga barko natin dyan, hinaharang, hinahabol agad nila. Pinagtatabuyan nila mga tol. Etong nakaraan nga, diba, August 1? Diba? August 11 ba? August 1? Diba? Nagkabanggaan yung dalawang barko nila mga tol sa pangahabol nila sa atin. Ganun sila ka-allergic dyan. Ayaw tayo palapitin dyan. O ngayon, ganyan yung sinasabi nila. Masyadong mabait, diba? Pero sa inilabas na ulat ng Global Times, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Theater Command ng People's Liberation Army ng China na si Senior Colonel Tian Junli. Nagsagawa sila ng routine patrol sa South China Sea upang umano'y tapatan ang tinawag nilang joint patrol ng Pilipinas, Australia at Canada. O diba, iba na yung balita nila. iba na yung balita nila, iba na yung sinasabi nila. Sabi pa niya, nakahanda at determinado sila anumang oras. Sa realidad mga tol, iba nangyayari. Pero iba yung sinasabi nila sa mga balita. Sabi nga na, as the Philippines is rallying external countries for so-called joint patrol which undermines regional peace and stability. Ayan na naman mga tol, no? The troops of the Theater Command maintain a high level of readiness at all times and are determined to defend national territorial sovereignty and maritime rights and interest. O, di ba? Kita nyo mga tol kung paano maging loko-loko to mga to. Iba yung sinasabi nila dun sa mga report nila, di ba? At Canada, sabi pa niya, nakahanda at determinado sila anumang oras na ipagtanggol ang kanilang umano'y karapatan at soberenya. Habang inihikayat umano ng Pilipinas ang banyagang bansa na nagpapahina sa katatagan at kapayapaan sa rehiyon. Hinihikayat daw natin ang mga banyagang bansa
na nagpapahina sa katatagan at kapayapaan ng rehiyon, mga tol, which is alam naman natin kasinungalingan din, 'di ba? Eto yung ganito sila, mga tol, magpaikot ng kaisipan kasi nga ang gusto nila, mga tol, panatilihin lang yung kanilang audience, etong kanilang Chinese people, mga tol, kasi yun ang niloloko nila pati sarili nila niloloko nila 'di ba? Ayun kitang-kita, napakalinaw doon sa radio na ipinakita sa umpisa pa lang. Hindi siya radio challenge, so hindi siya paghamon at hindi siya pagsasabing eto ay Chinese territory, magsilayo kayo rito, 'di ba? Doon kayo, dumistansya kayo, 'di ba? Hindi ganoon yung sinabi nila Kumbaga parang regular lang 'to na nagsasabing, umiwas kayo, dumistansya kayo sa mga barko namin para hindi magkaroon ng kung ano-ano mang sigalot. Pero dito, mga tol, sa report nila, ang tatapang, 'di ba? Nagsasagawa daw sila ng routine patrol para tapatan daw yung isinasagawa nating multilateral maritime cooperative activity dito sa West Philippine Sea. Ibang klase. Agad itong kinontra ng Philippine Navy. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy sa West Philippine Sea, sumusunod lamang ang mga barko ng China sa International Task Group at walang nakitang sabayang galaw o routine patrol na tulad ng iginigiit ng Southern Theater Command ng PLA. Ibig sabihin, wala silang nakitang patunay na aktwal na routine patrol mula sa Chinese Navy. Nakasubaybay lang sila, nakabantay lang sila. Hindi sila gumawa ng kung ano-anong klaseng pagpapatrol na sinasabi nila. Giit pa ni Rear Admiral Trinidad, ang ganitong mga pahayag ng China ay bahagi ng kanilang propaganda upang bigyang katuwiran ang iligal na presensya nila sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Unang araw pa lamang ng pagsasanay nitong Martes ng umaga, nagpakita na ang isa sa dalawang barko ng China sa layong 30 nautical miles mula sa Zambales. Hindi na yan lumubay hanggang matapos ang pagsasanay. Ngayon ay ikalawang araw na ng pagsasanay sa pagitan ng Navy ng Pilipinas. Diba, sila nga ang nire-radio challenge natin kung anong ginagawa nila rito sa vicinity ng ating exclusive economic zone Diba? O ang sinasabi nila, nagsasagawa daw sila ng routine patrol, mga tol. Sabi nga ni Roy Vincent Trinidad, eto'y paraan ng China para i-justify nila yung pananatili nila rito sa loob ng AEZ ng Pilipinas. Kahit alam naman nating illegal. Ng Australia at ng Canada. Habang papalapit yung mga barko na kasama dito sa pagsasanay doon sa east ng Bajo de Masinloc, ay mas natin lumalapit yung mga barko ng China sa amin. Kung nakikita mo sa... Sayang, di siya nakapagsuot ng lapel. No? Dapat meron din sila mga ganun lalo na pag ganitong mga nakasakay sila sa barko, di ba? Tapos cellphone gamit niya, dapat meron siya nun. Malapit yung mga barko ng China sa amin. Kung nakikita mo sa ating likuran, yan ang barko ng Canada. At mapapansin nyo doon sa medyo mas unahan niya, mayroong nakaharang na PLA. Base sa Maritime Domain Awareness Monitoring ng Philippine Navy, dalawang barko ng People's Liberation Army Navy ang namataan 40 nautical miles timog silangan ng Bajo de Masinloc. Habang isinasagawa ang pagsasanay, ito ay ang Luyan-class Guided Missile Destroyer at Jiangkai-class Frigate. Hanggang matapos warship yung mga yan. Ang pagsasanay, hindi lumubay ang mga warship ng China. Gayunman, ligtas at matagumpay na natapos ang MMCA. They are outside the box and yun as approximately 20 nautical miles away from us, so it is safe to say that we are conducting the activity successfully. So ganun sila kalayo, no? 20 nautical miles. Malayo na at safe na yung distansyang yon para matapos natin ng mapayapa etong isinasagawa nating MMCA. But then again, mga tol, dun sa report ng China, ang sinasabi nila ay sinabayan daw nila tayo ng routine patrol. Sabi niya, para tapatan yung isinasagawang patrol o joint patrol ng Pilipinas na nagpapahina daw sa katatagan, sa kapayapaan nitong rehiyon, mga tol. No? Yan ang sinasabi nila. Well, kwento nila yun Kwento nila yun So far naman po, they are not, di naman po sila nakakapag hindrance sa kinakandak natin na activity, and the activity goes well and the objectives are met, so it was successfully conducted. Highlight sa pagsasanay ang coordinated anti-submarine warfare
o sama-samang paghahanap sa mga banta sa ilalim ng dagat. Kabilang din sa aktibidad ang vertical replenishment kung saan nag-fast roping ang mga tauhan ng Royal Canadian Navy mula sa kanilang Sikorsky CH-148 Cyclone helicopter. Ang Philippine Navy naman, pinalipad ang Augusta Westland AW-159 helicopter nito. Gamit naman ng mga rigid-hulled inflatable boat, nagsagawa ng personnel transfer. Samantalang ang P-8 Poseidon ng Royal Australian Air Force nagsagawa ng intelligence, surveillance and reconnaissance. Ryan Lacanlale. O yan mga kapatid, malinaw naman dito sa mga nangyayaring ito. Alam na natin talaga kung ano ang ugali, kung ano ang tactic ang iginagawa o pinapatupad ng China. No, yung kanilang kanila sigurong rules, batas siguro nila talaga yun o ano nila yung parte talaga ng kanilang propaganda yung ginagawa nila. Lahat naman yan ay hindi na bago. Nakita na natin yan sa maraming pagkakataon Pero ngayon, lalo ulit sila na-expose dun sa ginagawa nila. No? At salamat mga kapatid sa ating mga kinauukulan na talagang ine-expose yung mga ganitong gawain para hindi tayo mapapaniwala, hindi tayo madala ng mga propaganda at mga kasinungalingan na pinapakalat nila. Alright, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito sa balitang ating napanood? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.